Ngayong umagang ito, tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at inilagay lang ng Panginoon sa akin ito pong topic na ito na napakahalaga as we face the new chapter ng ministry ng JL Church ng ating JL Church Worldwide Calamba City ay talaga pong masumpungan ng Panginoon ang tunay na kapakumbabaan. Sabi ko nga po kanina, the reason why we are rendering our prayer and fasting, sapagkat we are acknowledging the fact that it's not really by our might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Inaamin natin ang katotohanan na yon. So, it's very important na ma-remind tayo sa isang napakagandang attitude na ito. Ang ating theme, of course, for the month of August is Christ, humility is the answer, manifesting servanthood. Pakibasa nga po natin, Christ, humility is the answer, manifesting servanthood. So magdudwell po tayo. Ang dami na nating narinig na katuruan, so powerful, sa tinatawag na paglilingkod, sa tinatawag na pagpapakumbaba, sa tinatawag na pagsunod sa ating Panginoon. So magfo-focus lang po tayo dito sa most overlook na topic when it comes to Christian life, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, and this is about humility, the beauty of humility. Pakibasa nga po natin, sabay-sabay, the beauty of humility. Humility often overlooked possesses a quiet beauty. Mayroong magandang bagay sa humility. It's not a popular thing, it's not a popular word, pero maganda na matuklasan natin yung ganda, yung inam, yung beauty na mayroon sa tinatawag na kapakumbabaan. May magandang bagay na makikita po tayo dito. So sabi po ni Joyce Meyer, pakibasa po natin, humility is the most beautiful virtue that we can develop. Ang kapakumbabaan daw po, ang pinakamainam, pinakamagandang katangian. Na pwede nating paghusayin pa. Araw-araw ma-develop ang spirit of humility. Iba-iba po kasi ang definition ng tao pagdating sa humility. So, titignan natin yan as we go on. So, tignan natin ang isang bagay. Pakibasa nga po nating lahat, sabay-sabay. Humility is the very essence of holiness. As of blessedness, it is the displacement of self by the enthronement of God. Where God is all, self is nothing. Ito daw po ang pinaka-essence, kahalagahan, essence of holiness. To be holy is to be humble, and to be humble is to be holy. To be blessed is to be humble, and to be humble is to be blessed. Diba? Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Sila ay itataas ng Panginoon. So ito po ay displacement of self para maitaas ang Diyos, tumabi ka. Ganun po yon. At kapag ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin, walang puwang ang ating mga sarili. Ito po kasi ang nagiging hadlang, the reason why we cannot truly appreciate the beauty of humility. Kasi nakahadlang, nakaharang si self, yung sarili. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, sabi nyo kapatid. Dapat si Jesus ang laging nakikita. Amen po ba? Laging si Jesus ang naitataas kahit sa church. The reason why sometimes hindi nagro-grow yung church o hindi naaakit yung mga tao sa labas sa church sapagkat tao ang itinataas, relihiyon ang itinataas. Dapat si Jesus. Kaya ang sabi ng John 12:32, if my name is lifted up, I will draw all men unto me. Kapag ang aking pangalan ay naitaas na, ay dadalin ko ang mga tao sa aking harapan. Kaninong pangalan ang itataas? Kaninong pangalan? Jesus. Hindi ang mga pangalan ng sinuman. Hindi ang JIL.
kundi pangalan ni Jesus. So ito po yung madalas na nagiging mistake ng maraming churches. Yung grupo, yung pangalan, ang naitataas, kaya hindi makapasok ang Panginoon eh. Di ho ba? So magandang reminder po ito sa ating lahat. So tignan po natin ang James 4 verse 6. Pakibasa po natin, sabay-sabay. But He continues to pour out more and more grace upon us. For it says, God resists you when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. Ang ganda po ng binabanggit ng Book of James. At patuloy niyang ibubuhos at ibubuhos pa ng masagana ang kanyang habag sa atin. At sinasabi ng Panginoon, siya ay nagngingit-ngit o galit. Ano po? Sa mga hambog. Yan. Galit sa mga mayayabang. Mahangin. Alam niyo po yon? Di ba? Galit po ang Panginoon, subalit kanyang ibinubuhos at pinapasagana ang kanyang habag at biyaya at pagpapala sa mga nagpapakumbaba. Ito lang po isang mensahe na eh. No? Iba po kasi ang lakaran ng mundo. Iba ang prinsipyo ng mundo. Itinataas ang sarili. Ano ho? Ang background po nitong Book of James, the writer addresses a community of believers who claim to be Christians but live and behave like unredeemed people of the world. Ano po? Parang mga hindi Kristiyano. Ano po? Itong mga ina-address ni Santiago. Mga Kristiyano sila, pero parang hindi Kristiyano sa pamagitan ng kanilang mga aksyon. Because they are self-centered, makasarili, sabihin natin makasarili. Pleasure-seeking, makamundo. Self-indulgent, ano po, yung laging ako dyan, ako ang una, ako dapat ako dyan eh, ba't siyang na-promote? Mga ganon, di ho ba? So, ang dami pong mga bagay na nakita ni James, quarrelsome, palaaway. Wala na hong palaaway dito, amen. Amen, pakisabi sa katabi nyo, walang palaaway dito. Baka kanina may inaway kayo, walang palaaway ho dito. Ang sabi pa po dyan, spiritually unfaithful. Ito po, ang ina-address na community of believers daw. Ano po, si James o si Santiago. Hindi tapat. Siguro hindi tapat sa Panginoon. At baka hindi rin tapat sa asawa. And of course, worldly, makamundo. Ano po, laging naaakit ng mga bagay sa mundo. So it's a very perilous condition. Isang napakasaklap na kondisyon ng isang Kristiyano kapag ganito. Kaya in-address ni James. So how can these rebellious Christians remedy? Paano masusolusyonan ang kanilang kalagayan na sila ay makasarili, makamundo, palaaway, unfaithful? Ano po? Paano masusolusyonan? By humbling themselves before the Lord. Sa pamagitan ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Humbling themselves before the Lord and receiving His grace. Ano po? So ito po yung mensahe ni James sa mga believers. Ang susi po kapag tayo ay nawawala, naliligaw ng landas, yumayabang, akin to, Lord. Sa akin lahat yan eh. Kasi magaling ako eh. Kaya ako na-promote, Lord, dahil kita mo naman, Panginoon, nagsumikap ako, lahat ginawa ko. Kasi matalino ako, nag-aral ako, etc. Hindi po masama lahat yung pag-aaral, pagsusumikap, pero wag na dumating sa punto na anuman ang ating narating, sasabihin natin, dahil sa atin, kundi dahil sa ating Panginoon. Amen? It's all by the grace of God. It's all by the grace of the Lord. Kaya po, tignan natin, what is humility? Ang dami pong mga definition ang pwede nating makita sa
backward. Hindi naman po ganon. Kayong iba, ayaw kong magsuot ng magandang damit kasi baka sabihin mayabang ako. Alam niyo po, kahit po sa pag-attend natin sa church, mas maganda nga kung the best ang isusuot mo. Amen po ba? Do you agree? Amen? Amen po ba? Kasi yung iba, hindi ako magsusuot ng ano kasi bawal yan. Kaya alam niyo, may mga panatiko o mayroon pong mga reliyon na bawal magsuot ng relo, ng alahas, ng anything. Tapos kung ano na lang ang suot. Hindi po ganon. Kasi harap tayo sa Panginoon eh. Dapat pag kay Lord, the best. Amen. Ibigay natin ang ating pinaka-the best sa Panginoon. Kaya mo naman, hindi po yun kayabangan. Although, syempre, minsan may mga taong para magpakita lang sa church, ano po, at minsan ay talagang lahat ng klase ng pwedeng ipakita. Hindi naman po tama yun. That's not humility. So it is forgetting self and pushing others forward and upward. Ang ibig sabihin din po nito is, sige, okay po, una na po kayo, di ba? Ayan, minsan natitest po tayo dyan. Pila sa pagkain, pila sa CR, pila sa pagsakay sa sasakyan, sa jeep, di ho ba? So, yung iba po ay talagang sumisiksik umuuna na Alam niyo po, itong nakaraan, nandun po kami sa Tagaytay, CCT for our 3-day LJM convention, 26 convention. Isa po ako sa speaker, ano po, syempre, kilala halos naman natin, mga pastor, daming GIL. Siguro po, 1/4 ng mga dumalo ay mga GIL pastors ho yun. So, nung pipila na po sa food, pangalawang araw, mag-i-speak po kasi ako. Ako po yung speaker noong second day. So, sabi po nung mga pastor, ay, pastora, dito na po kayo, okay lang po. Dito. Sabi ko, okay lang, dito na kami sa, pipila kami. Hindi po, okay po, pastora, yan. So, masaya sila na nag-o-offer. Alam nyo, minsan, di ba parang, sobra namang, hindi, basta, ganyan. Kung kinakailangan lang, dahil I need to speak, so nakakatuwa lang dahil mayroong ganong attitude din ang ating mga pastor. So, hindi ko ipinilit yung sarili ko, pero they offered it because of the situation. Pag gano'n naman, okay lang tanggapin natin. Hindi ka naman laging sumisiksik at gusto mo lagi kang una Ano po? So, maganda po, maunawaan natin para mabalanse natin. Kasi yung iba naman po ay talagang sobrang inaapak-apakan na maging ang dignidad, parang okay lang. Although alam natin na si Jesus, He was bruised for our iniquities. Lahat, binata niya ang lahat ng mga paghihirap at pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niya, minodel niya. Praise God. Kung hahantong kaya sa ganon na sitwasyon na tayo din ay dadaan sa ganon. Let God be God. Bahala ang ating Panginoon. Pero what I'm trying to say, ito po ay sa pangatlo, it acknowledges our complete dependence on God. Bahala ka, Panginoon. Kung ito ang kalooban mo, kung ito'y papayagan mo para maranasan ko, ay okay lang yun, Lord. It's a total dependence of God. A deep-seated virtue characterized by a modest view of oneself and a recognition of one's dependence on God. So, magkasama ho yan yung pagiging humble ay isang pagpapahayag, expression ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat dito sa mundong ibabaw na ito, na nandyan po ang mga minsan injustices, na nandyan po ang tinatawag na self-centeredness, talagang kabi-kabila yan. Makikita natin, nag-aagawan sa ganito, sa posisyon, dahil sa pag-aakala, na sa pamagitan ng title, then you can only experience greatness. Sa pamagitan ng posisyon, tsaka ka lang makakapaglingkod. Kaya po yung iba hindi makapaglingkod kapag walang title. Dapat maging reverend muna ako. Dapat maging ganito muna ako, pastor. No. Even without title, you can still serve the Lord. Because humility is total dependence of God. And if you depend on God, God can use you greatly for His glory. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Naalala ko lang po, siguro mga year 2000, nagko-conduct po kami ng moral recovery. Alam niyo, matagal na yung moral recovery program Nagko-conduct po kami sa mga sangay ng ating pong city government. At ang alam ko po doon sa Water District, ako po yung na-invite
no po, ng isa nating pastor dati, isang pastor ng Calamba Pastors Alliance, isang colonel, at sabi niya gano'n, Pastora Virgie, ikaw ang aming speaker. So ako po ay nagturo doon. So after ng turo, mayroong recognition, nagbigay ng certificate, ang nakalagay, Reverend. Sabi ko, naku, hindi po ako Reverend. Sabi ko, naku, baguhin niyo po yan. O kayo, okay lang naman na wala ng certificate. Kasi hindi po ako Reverend. Ako po yung isang simpleng pastor. Ano po? So, ganun po tayo. And I mean it. Hindi po yun yung parang, ay, hindi po. So, sabi ko, para akong nahiyang-hiya. Ano po? Sabi nila, di, okay lang yun. Sabi nilang ganun. Alam niyo, yung ginawa ko doon sa certificate, tinago ko. Ano po? Tinago ko po yun. And year 2010, nagkaroon po ng ordination sa mga pastors ng JL sa North Sagaray. At alam niyo po, although hindi naman natin yan hinahangad ako nga hindi ko ina-expect na magkakaroon ka ng ganoong titulo. Kasi ang isang bagay po na naiukit, ano po, minulat po tayo ng ating spiritual director, Brother Eddie, hindi sa posisyon, hindi sa titulo. You can still give your best shot to God, even without a title, because God honors humility. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po ay isa sa mga na-ordained. Napakabigat po kasi alam natin na sa kasama ng tinatawag na title is the responsibility, the accountability. Ano po? Another, nangyari po, CPA, Calamba Pastors Alliance. So siguro last year lang yata ito nangyari o 2 years ago. So ayaw sanang sabihin sa akin, kaya lang sinabi din the night before, ano po, ng event namin, mayroon kaming 3-day convention, doon naman po sa Woodland Villa, doon po sa Nagcarlan. So tinawagan ako ng organizer ng event, sabi ganun, Pastora, kasi ganito, mayroon ko po kasi tayong part ng program na i-ordain, na bishop, sabi niya si Bishop Jake Flores, yung ating vision keeper, CPA chairman, ano po, ng Calamba Pastors Alliance. Active po tayo sa Body of Christ. At nakakatuwa lang ano ho, yung kanila pong respeto din, at hindi naman nila laging nire-recognize ang JIL ganyan. Although tayo hindi naman natin kailangang i-ano ang ating mga sarili, but for the glory of God. So, sabing ganon, is pastora kasi aside from Pastor Jake, kayo po ay isa sa i-ordain na bishop. Sabi ko, nako po, Panginoon ko, sabi ko, wag niyo hong gagawin yan. Please po, please, never do that. Isa lang po ang bishop namin, si Brother Eddie sa JIL. Ang gusto ko pong sabihin mga kapatid, mga magulang is that, hindi po sa title. Pangalawa, alam mo kung ano yung status mo, alam mo yung sarili mo. So, lulugar ka lang. Ano po? Hindi mo kinakailangang ipus ang sarili mo. Hindi mo rin kinakailangang isantabi. Ano ho? I mean, yung parang kakaawa ka. Hindi naman ganon. Di ho ba? Pero lulugar ka lang sa tamang lugar. And that is humility. Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi ang iniisip mo na mas mababa ka o iniisip mong napakababa naman ng sarili mo, ano po, nakakaawa ka. Hindi po ganon. Kundi ito po ay pagpapakita na hindi ikaw ang bida, kundi ang laging bida ay si Jesus sa ating mga buhay. Palapakan natin ang Panginoon. You think accurately of yourself. Sabihin nyo, accurately. Kasi baka pagka sumobra naman, maging false humility. Sabi po ni Wesley Jewell, pakibasa po natin, measure yourself by your eagerness to decrease so that Christ may be all in all. No ho? Next, basahin natin, sabay-sabay po, lahat. Measure yourself by your willingness for others to receive the prominence while you are forgotten. For others to receive credit for what you have worked so hard to achieve. Measure yourself by your joy in working the hardest in the most obscure positions. Napakaganda po ng sinasabi ni Wesley Jewell. Sukatin ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong pagnanais
na ikaw ay maibaba at si Jesus ang maitaas. Ano po, at maging lahat-lahat sa buhay natin. Doon pa lang po, solve na po yung issue natin ng bakit ayaw nating maglingkod sa Diyos. Kung siya talaga ang lahat-lahat sa buhay natin. Sukatin ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong pagpayag ng ibang tumanggap ng katanyagan habang ikaw ay pwedeng makalimutan. Amen po ba? Minsan may mga, kung naman nag-asikaso niya, parang hindi na naibigay yung credit. Let God be God. Hayaan natin ang Diyos. Dahil hindi naman yun ang sukatan ng Panginoon para maging dakila, kundi laging nandun sa pagpapakumbaba. Upang ang iba ay makatanggap ng kredito, ng credit para sa kung ano ang iyong pinaghirapang makamit. Marahil ikaw, nagpasimula, that's your idea. Ano po, pero hindi ikaw ang kumuha ng credit, okay lang. No matter who gets the credit, ano po, kahit sino ang kumuha ng credit. Ang mahalaga, you have imparted your best. You have contributed something. Sa harapan ng Panginoon, lahat ng ginawa natin para sa Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan. Palapakan natin ang Diyos. Sukatin ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong kagalakang gumawa pa rin. At ibigay ang pinakamainam. Maging masipag ka pa rin kahit napakahirap ng gawain. That is humility. Ano po that is humility? Parang ang hirap unawain. It's hard to understand. Kaya napakahalaga na ang puso ay bukas. Kaya pala si Jesus yung hinuhugasan yung paan ng mga alagad. Ano po? At yung mga alagad, lahat sila, gusto nila, sila ang nakaupo dun sa table. Samantalang si Jesus, kinuha yung towel at kanya itong tinali sa kanyang bewang, tapos sinimulan niyang hugasan ang paa ng mga alagad. Ganong ipinakita ni Jesus ang totoong humility na may paglilingkod. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Now let's go to this. 5 things lang po. What beauty is there in being humble? What beauty is there in being humble? 1, it opens the door to His favor. Ito ang nagbubukas ng pinto, susi, para yung pabor ng Diyos ay ating matanggap. Gusto ba natin ng pabor ng Diyos? Yung totoo, gusto ba natin ng pabor ng Diyos? Di mo kinakailangang may posisyon, di mo kinakailangang isiksik ang sarili mo para maranasan ang favor ng Panginoon. You just need to be humble before the Lord. Kapag napagkatiwalaan ka ng Panginoon dun sa maliit na bagay, ano po? That is humility. Giving your best, giving your all. Kahit walang nakakapansin, ginagawa mo pa rin ang pinaka-mainam. Sabi po ng Proverbs 3:34, pakibasa po natin, sabay-sabay. If you walk with the mockers, you will learn to mock. But God's grace and favor flow to the meek. Alam niyo po yung salitang meek, synonymous po yan sa humility o humble. Ano po? The meek or the humble or the gentle. Yan po ay magkakapatid ho yan. Halos magkakapareho po ang ibig sabihin yan. At sinasabi po dyan, hinahamak ng Diyos ang mga nanghahamak ng kapwa. Tanyo po? Kaya ayaw ng Panginoon yung mocker eh. Ayaw ng Diyos ng proud, arrogant. Ako, sa ating pong bansa, di ho ba? Sa atin po ngayon, minsan nakikita natin, sa ating pong pamahalaan, yung mga nakaupo, hindi naman lahat. Pero sometimes they are mockers. Di ho ba? So, hinahamak ng Diyos ang nangahamak ng kapwa, ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbaba, ina-attract nito ang pabor at biyaya ng ating Panginoon. Hindi mo kinakailangang mag-struggle sa mga pabor at sa mga blessing ng Lord kapag nakita ng Panginoon ang kababaang loob. Yan ang magiging susi. Sabi niyo, susi. Lakasan natin, susi, para mabuksan ang pintuan upang ang pabor ng Panginoon ay patuloy na mag-umapaw at maging masagana sa ating mga buhay. Ano mang klaseng pabor yan? Alam natin that grace is unmerited favor.
Hindi ka naman karapat-dapat pero binibigay ng Panginoon. There are so many graces that are available for each one of us. Even the healings, mga miracles na yan, mga blessings na yan, tandaan po natin, yung humility. Pagkilala sa Diyos. Sabi po dyan, sa next slide, pakibasa natin, God's grace is His divine favor, and He delights in lavishing it on those who desperately recognize how much they need the Lord. Ano po? Yung pagpapakita natin na talagang ang Diyos ang lahat-lahat. Ang Diyos lang ang kailangan mo. For you to receive this favor, for you to be blessed, kailangan mo ang Diyos. May pag-amin, may pag-recognize sa ating mga buhay that it's only God. Ang tanging kailangan natin sa buhay na ito, yung kanyang divine favor. Ano po ay kanyang ipaparanas, ibubuhos. At natutuwa siya to lavish it on those who desperately recognize how much they need the Lord. Yung tinatawag na blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God, or for they shall be called the sons of God, the children of God. Alam niyo po, humility yun. Na Lord, wala akong masyadong alam dito. Panginoon, hindi sapat. Kinikilala ko, Panginoon. Hindi ko alam kung ligtas ako. Panginoon, I need you to speak. I want you, Lord Jesus, to speak. I want to depend on you. Magdepende sa ating Panginoon. Sabi diyan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Diba? Mapalad ang mga inaamin na sila po ay kapos, salat sa espiritual na mga bagay, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? The blessedness of those who are poor in spirit. They acknowledge that they are poor in spirit. There is spiritual poverty. Pag-amin sa kakapusan natin, sa kakulangan natin. Wala namang ditong talagang higit-higit So kailangan natin araw-araw to come to God, depend on God, and honor God, and say, Lord, I need you. Alam niyo po, yung humility daw po, ang isang characteristic niyan o illustration is admitting your fault, admitting your mistake. Hello? Parang ang hirap nun, no? Kasi yung iba, sila nang nagkamali, sila pa ang malakas ang loob, magalit, di ho ba? Sila nang nagkamali, sila pa ang galit. May ganun Yan ang tao, that's reality, real talk. Ano po? Pero ang humility daw po is you admit your mistakes, you admit your faults. That is humility. Hindi naman po yung, sige, ako na may kasalanan. Ay, mali din yun. Hello? Tingnan niyo po yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, aminin. Pakisabi, aminin. Aminin po natin ang ating pagkakamali. Di ho ba? Dapat may repentance yan. Mayroong pagsisisi. Yan ang humility. Humble yourselves before the sight of God. Sabi ng Bible. Ano pa ho? Yung tinatawag na pagiging grateful, pagkilala, pagre-recognize din sa kakayahan ng iba. Pakisabi sa katabi, tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, mas magaling ka sa akin. Yung iba, ang sama ng loob nung sinasabi, diba? Mas magaling ka sa akin. Isa pa ho, tignan niyo uli yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, mas maganda ka o gwapo kung lalaki, babae yan, sa akin. Parang labas sa ilong, diba? Ganun po yun. Ano po? Andun po yung ating pagkilala sa kakayahan ng iba. That's humility po pala. Pag-respect ng oras ng iba, humility po yun. Ano po? Pagiging teachable. Sabi nyo, teachable. Marunong magpaturo. Humility po yun. Yung iba, dahil alam niyang mas matalino yung nagtuturo, hindi na ako makikinig dyan. Mas magaling nga ako dyan. Naku, ang simple naman ng outline ni Pastora. Naku, ang simple naman niyang turo niya. Diba? Mas magaling ako dyan. So, ayaw nang magpaturo. Alam niyo, kami po, dati, doon sa North Sagaray, pag nagtuturo si Brother Eddie, ako, pakinig na pakinig. Talagang yung mga turo niya, kung gusto niyong
maging sikat kayo, palakpak ng tao, mag-artista kayo. Sabi niya ganon. Sabi ng iba, paano? Hindi naman gwapo, hindi naman maganda, hindi naman artistahin. Sabi niya, bakit si Chiquito, si Paquito, bakit si Rene Requiestas? Ano po? So kahit medyo may pabiro, pero may meaning ho yun eh. Ano po? We don't seek the applause of men. Because Paul said in Galatians 1 verse 10, if you are going to seek the approval of men, if I am going to seek the approval of men, Galatians 1:10, I cannot truly serve God. Hindi ko talaga mapaglilingkuran ang Panginoon. Sabi po yan ni Pablo. Let's go to the next. Ano po? Sabi ng 1 Peter chapter 1 of 5 verses 5 and 6. Ito isingit ko lang po. Magandang paalala din ito maging sa church. Ano po? Ang sabi po dito, so tinuturuan po ang ni Peter yung church. Ano po? Ang sabi po niya, verse 5, in the same way I urge you who are younger, accept the authority of the elders. And everyone, clothe yourselves with humility toward each other. And in verse 6, sabi dyan, tuloy natin, God stands against the proud, but He gives favor to the humble. Naulit po yung James 4:6 dito po sa 1 Peter chapter 5, verse 5. At ang sabi ng verse 6, sabay-sabay basahin natin. Therefore, humble yourselves under God's power so that He may raise you up in the last days. So binibigyan po ng emphasis ni Peter yung importance ng humility within the Christian community, maging sa church. Tinatawagan ang mga younger believers to respect and submit to the leadership of their elders. And of course, for all believers to cultivate a humble attitude towards one another. Magpakumbaba sa bawat isa. Ano po? Alam niyo po kapag ganon yung attitude, atmosphere sa church, walang magmamalaki Lahat tutulong lahat gagawa Di ba? Because of that spirit of humility. Dahil yung humility ay ang isang bagay po dyan na pwede nating iugnay, pagkilala mo na ang Diyos ang nagligtas sa'yo. Ang Diyos ang nagpala sa'yo. Ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay mo. So hindi mo pwedeng ipagkait ang anumang bagay na pwede nating maitulong, maikontribute for the expansion of God's kingdom. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Dalawang bagay po. The call to humility and submission is rooted in a desire to build up the community of believers and to foster unity para po mangyari ang pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng church. At ang sabi po dyan, kapag ikaw ay nagpakumbaba, ang Diyos naman ang magtataas sa iyo. This means recognizing God's authority and power and acknowledging one's dependence on Him, rather than relying on the pride or self-exaltation. Maaalis yung tinatawag na pride and self-exaltation kapag tayo ay nagpapakumbaba at nire-recognize ang authority at power ng ating nag-iisang Diyos. Siya lamang ang bida, siya lang ang maitaas, siya ang lahat-lahat. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, it draws God's attention to you. Ano po? Na-attract mo ang attention ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Isaiah 66 verse 2, pakibasa po natin, sabay-sabay. My hand made these things, so they all belong to me, declares Yahweh. But there is one my eyes are drawn to, the humble one, the tender one, the trembling one, who lives in awe of all I say. Kung titignan po natin yung scenario sa Isaiah 66, yung verse 1 ipinapakita doon, sabi ng Diyos, pinapakita niya how great and powerful He is. Sabi niya ganon, heaven is my throne, the earth is my footstool. Anong klaseng tahanan ang itatayo niyo para sa akin? Parang ganon So pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging creator. Pinapakita niya yung kanyang pagiging king. Pinapakita niya yung kanyang trono. Pero pagdating sa verse 2, nakakamanghalang. No?
Kasi sabi niya, my hand made all these things. Ako ang gumawa ng lahat ng yan. They all belong to me, declares the Lord. But, sabi niya, there is one my eyes are drawn to. Pero mayroon akong sobrang kinaluluguran, di ba? Na naaakit ako sa ganitong klaseng tao. Sino daw yon? Yan po yung, sige po, tignan na po natin yung ating slide para mabilis. Yan na po yung God honors and esteems people who are humble. Number 1. Pakisabi natin, humble. So God honors and esteems people who are humble, who are contrite in spirit, who tremble at His word. Ano po? Ipinakita po dyan ng Panginoon. Dito siya naaakit, dito siya naa-attract. Gusto nyo bang ma-attract ang Diyos sa inyo? Parang hindi naman eh. Gusto ba natin talagang ma-attract si Jesus sa atin? Matuwa, ma-please, malugod ang Panginoon sa buhay natin. Then, sabi dyan, we must be humble. We must have a contrite spirit. Ano ba yung humble dyan? Ano po, nung tinitignan ko po ito, ibig sabihin, the poor, the afflicted, the needy, the wretch. Kaya alam niyo po pala, ang mga mahihirap din po, ano po, literal, kinahabagan ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng api-apihin din ang mga mahihirap. Hindi pwedeng nanakawin mo yung para sa kanila, aagawin mo pa, nanakawin mo pa. Ayaw ng Diyos yun. Ano po? So, to be poor, afflicted, the needy, the wretch. Yung mga mabababa ang kalagayan sa lipunan. And, of course, represents sa pangalawa, contrite in spirit, represents a lowly attitude in the innermost being of our soul. Na buong pagpapakumbaba, pag-amin na Lord, wala ako kung wala ka. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Ano po? And also, those who tremble at His word. It means that those who take His word very seriously. Doon po naaakit ang Diyos. Doon po siya naa-attract. Doon po siya natutuwa. Marami tayong ginagawang mga paraan. Paano natin mabigyan ng katuwaan ng Panginoon? It's not only by singing. It's not only by worshiping. It's not only by serving and giving your all. It's also by trembling at His word. Pagtalima sa Kanyang salita. Paggalang sa Kanyang salita. Ano po? Doon po yung Bible ko sa upuan. Alam niyo po ba, nang sinasabi ko po, halos 2 weeks na, pati sa ating prayer revival night. Simula ngayon, dadalhin natin ang ating Biblia. Sino po ang may dala ng Biblia? Yan, di ba? Wala na halos nagdadala. Ano po? Kukunti na lang ang nagdadala ng Biblia. Pwede ho ba yun na every Sunday? O kapag mayroon tayong prayer revival night, dala natin ang ating Biblia. Amen po ba? Kukunti ang sumagot. Amen. Kasi ito po ay blessing ng Lord eh. Ito po ay buhay, yung salita ng Panginoon na ating naririnig. Hindi lang nagbibigay buhay, kundi ito ay buhay. Ano po? Buhay ang salita ng ating Panginoon. This is what God is looking for in our lives. So let's pray together that these characteristics will mark us today. Ang salita ng Panginoon at ang Diyos iisa. Di ba? Ang salita ng Diyos at ang Diyos iisa yan. So hindi pwedeng ginagalang natin ang Diyos pero ine-ignore natin ang Kanyang salita. We don't read His word. We don't read the Bible. Daming kapahayagan ng Panginoon. Salita yan ng Diyos, love letter niya yan sa atin. Kung gusto nating lalong maranasan ng isang buhay na kasiyasiya, buhay na masagana, buhay na katanggap-tanggap sa Panginoon, babasahin natin ang Biblia. Doon daw natutuwa ang Diyos sa mga mapagpakumbaba, sa may contrite spirit, contrite heart, and for those who tremble at His word. Shall we give the Lord our best clap offering?
Ano man ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, we must embrace it. Take to heart. Seryosohin. Tignan niyo uli yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, nagbabasa ka ba ng Bible? Seryoso? Basahin natin ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Next, what beauty is there in being humble? It is your defense against Satan. Alam niyo po, yung pagiging humble daw, yan ang ating weapon. Yan ang ating armas, sandata, laban sa kaaway. Paano naman nasabi, humility tapos naging weapon? Powerful weapon, yes. Di ho ba? Sabi ng James 4:7, pakibasa po natin, easy to read version. Sabay-sabay po. So give yourselves to God, stand against the devil, and he will run away from you. Diba? So kanina binasa natin James 4:6. So magkakaano po yan, magkakasunod. Yung binabanggit, binibigyan ng emphasis yung humility, tapos dito naman is submission. Kapag may humility, kaya mong magpasakop. Ang humility, kapatid ng pagpapasakop sa Panginoon. At ang sabi diyan, magpasakop kayo sa Diyos. Give yourselves to God. And you can stand against the devil. And the devil will run away from you. Tanyo po, ang susi, pagpapasakop sa Diyos, pagpapakumbaba sa Diyos, hindi mo kinakailangang laban ng kung ano. It's not a physical war. It's spiritual war. At alam nyo, sa ibang translation, ang sabi dito, the devil will run away from you, kakaripas ng takbo. Gusto ba natin na ang dyablo hindi manatili sa ating mga buhay o ang dyablo hindi manatili sa ating mga tahanan? Gusto ba natin na ang dyablo hindi tayo ginugulo? Nako, yung mga sagot nyo, parang gusto nyong guluhin kayo ng dyablo. Ano po? Gusto nyo ba na ang dyablo ay hindi siya makapag-stay? Makapagkuyakoy sa loob ng sa salas po ninyo. Minsan gustong-gusto ng dyablo kapag andyan ng arrogance, kapag andyan ng pride, alam nyo, ang dyablo gustong-gusto niya yan. Feeling ano po siya, feeling close po siya sa inyo. Ano po, gusto yan ng kaaway. Pero alam nyo po, kapag andun ng humility po pala, this is a weapon. Hindi lang ito isang attitude, hindi lang ito isang discipline, but this is also a weapon. Ito din po ay sandata. Sa The Passion Translation, ang ganda lang ng binanggit. Babasahin ko po. So then, James 4:7. So then, surrender to God. Stand up to the devil and resist him, and he will flee in agony. Parang sobrang magmamakaawa na talagang sobra yung agony niya. Takot na takot ang kaaway kapag ikaw ay humble. So sa kabilang banda, hindi siya natatakot. Kapag ikaw ay, alam nyo na yon. Ano po? Di ba? So, ang dyablo, isa palang kinatatakutan niya, ay yung humility. Sabi po ni Jonathan Edwards, 18th century, pakibasa natin, the best defense that anyone can have against the wiles of the devil is a humble heart. Nothing sets a person so much out of Satan's reach as humility. Ano po? Yan ang best defense natin sa mga gawa ng kaaway. Ano po? Hindi kanya mapapakialaman. Kasi parang ang humility is like, it's like a fence. No po? Ito po ay parang tanggulan mo. Yung pala, yung tinatawag na humility. Di ka maabot ng kaaway. Hindi kanya mapaglalalangan, hindi kanya malilinlang, hindi kanya masasaktan kapag ando ng humility. Kahit po anong gawin ng tao sa'yo, siniraan ka, nilait ka, sasabihin ng dyablo, gumanti ka. Di ba yun ang tama? Di ba yun ang dapat? Di ba yun ang natural? Kasi natural ang sinasabi ng dyablo. Pero tayo spiritual. Tignan mo yung katabi nyo. Sabi nyo, kapatid, kahit anong sinabi sa'yo, di ba? Hindi ka gumante, di ba? Sabi nyo, hindi ka gumante, di ba?
Hindi, gumanti ako pastora, sobra na eh. Chinichismis ako eh. Ginagawan ako ng kwento eh, ng masama eh. Di ba? So alam nyo, it's a very powerful weapon. Itong tinatawag na humility. It's a great protection against falling headlong into Satan's trap. Besides, it is hard to fall down when you are already prostrate before God. Kapag nakatungtong ka na sa baba, di ka na babagsak. Ano ho ba yung di nakatungtong sa baba? Di ba mga ano ho yun? Ano bang tawag doon? Hindi man kukulam eh. Ano, mga aswang yun, di ba? Hindi nakatungtong sa baba. Lumilipad yan. Di ba? Hindi nakatungtong sa baba. So kapag nakatungtong ka na sa baba, hindi ka na babagsak. Kaya laging nakatungtong sa baba. Amen ba? Nakatungtong sa baba. Ating ipadyak yung ating mga paa. Sa baba lang. Huwag magmalaki, huwag magmayabang. Kahit anong naabot mo sa buhay, kahit anong mga bagay na mayroon ka, ikaw ang pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamaganda, lahat ikaw ang magpakumbaba pa rin sa harapan ng Panginoon. Kilalanin na ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng mayroon tayo. The fourth, it is your power for service. Ito po ay kapangyarihan din sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, hindi naman talaga madali ang maglingkod sa Diyos. Diba? Kasi unahin mo yung iba din eh. So serving God and serving people, unahin mo yung iba. Diba? Minsan yung pamilya mo, may pangangailangan din. Pero mas inuna mo yung iba. Diba? Minsan yung bahay mo, tumutulo din. Pero inuna mo yung iba. Naglilimas ka rin, pero inuna mo yung iba. Diba? Hindi naman talaga madali eh. Pero ang nakakatuwa, ito pala ang nagiging lakas mo para maglingkod pa ng tunay. Diba? Ito pala ang magiging lakas mo para ibigay pa rin ang the best na paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Luke 22 verse 27, pakibasa natin, Who is more important? The one serving or the one sitting at the table being served? So everyone thinks it's the one being served, right? Subalit sabi ng Panginoon, but I have been with you as the one who serves. Kaya alam niyo po si Jesus, nagawa niyang paglingkuran ang kalooban ng kanyang Ama dahil sa kanyang ginawang humility, dahil sa kanyang kababaang loob. Ipinakita niya yun. Hindi niya yun sinabi. He showed it. He gave us an example. Diba? He expressed it sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Nagkatawang tao bagamat siya'y Diyos. Hindi pa natapos doon. Nabuhay dito sa mundo. Nilait, inalipusta, dinuraan, lahat. Hanggang sa siya'y ipako pa sa krus ng Kalbaryo. Grabe! Parang, Lord, kaya ba namin yun? Hindi naman siguro darating sa ganung punto. Pero ang punto lang po dito, ang gusto lang ipaalam ng Panginoon at ituro ng Panginoon sa ating lahat, kakapagtiis tayo. Amen po ba? Dadalawa na ang sumagot. Makakapagtiis tayo. Paglilingkod, kahit minsan nahihirapan. Diba, sabi nung awit, kahit pa nahihirapan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay kong ito. Nanasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. He is our exceeding reward. Amen po ba? Maglingkod lang. Tuloy lang. Hindi dapat nabawasan kasi nabawasan ang love gift mo. Hindi dapat nababawasan ang paglilingkod kasi hindi nabawasan ang titulo mo. Wala ho dyan. Bigay mo pa rin. Hindi dapat nagbabago yung maalab, maapoy na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Karapat dapat paglingkuran ng Diyos. Who was the most humble man ever? Of course, Jesus. Pero sa Old Testament,
ay binanggit din ng Diyos. Sa Numbers 12:3, Moses was a very humble man. He was the most humble person in the whole world. Doon po sa context ng Old Testament. Pero alam natin na si Jesus, siya po ang most humble man ever. That is Jesus. And His humility is our salvation. And His salvation is our humility. Anong ibig sabihin nito? Dahil sa pagpapakumbaba ng Panginoon, nagawa niyang maglingkod, nagawa niyang ibigay ang kanyang sarili. Kaya tayo ay may kaligtasan. Ngayon, yung kanyang kaligtasan, yan naman ang dapat na magtulak sa iyo para magpakumbaba at maglingkod sa Panginoon. Did you get me, church? Sa amen po ba? Nakuha niyo po ba? Yung kaligtasan ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, yung kanyang humility, pagpapakumbaba, pagsasakripisyo, iniwan ng rangya ng langit, tiniis ang krus ng Kalbaryo, yan ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Ngayon po, yung kanyang kaligtasan naman, na nasa atin, na natanggap natin ng libre, walang bayad. Hindi mo kinakailangang magdasal ng ganito, hindi mo kinakailangang lumuhod, maglakad ng nakaluhod, papunta sa altar, hindi mo kinakailangang pahirapan ang sarili mo, ipako sa krus, ibinigay na niya ang kaligtasan, libre yan. Yun naman ang dapat mag-udyok at magtulak sa iyo para magpakumbaba at maglingkod sa ating Diyos na buhay. Napakasimple. Bakit ako maglilingkod? Bakit, pastora, paulit-ulit ka? Dahil sa kabutihan ng Diyos at sa pagpapakumbaba na kanyang ipinakita. It is in the service to others that is the greatest form of humility. Tignan po natin ang next slide. Sabi dyan, powerful and effective service requires meekness or it is humility. Yung powerful and effective service, importante ho dyan, humility. And no one seeking the spotlight in God's kingdom will be enlisted by Him into active service. Alam niyo po, salvation is free, but discipleship is costly. Mahal. May presyo kang babayaran. Ano po? You will deny yourself, you will take up your cross, and then you follow Jesus. Hindi yung laging pabor sa'yo. Hindi laging kung anong komportable sa'yo. Hindi po yung, paano naman ako? Kaya nga si Satan bumagsak because of pride. Alam niyo ba na si Satan, ang pangalan niya, Lucifer? Ibig sabihin, bright morning star. Ang ganda ni Satan. Ngayon kasi pinapakita pag Satan, pangit. Pero alam niyo po, ang ganda niya, angel siya. At siya po ang choir director. Napakagaling kumanta. Grabe. Sa langit, siya ang pinaka-director ng choir, ng pag-awit. Ano po? Pero dumating sa punto, nasumpungan. Dahil sa sobrang galing niya, sobrang ganda niya, inangkin na niya yung papuri. Dumating sa punto, naghari yung I will be like the Most High. I will be exalted like the Most High. Sa book of Isaiah. Kaya ano pong nangyari? Nasumpungan yung pride, binagsak siya. Amen po ba? At alam niyo po, hindi siya nasiyahan na siya lang ang babagsak. Nagsama siya ng 1/3 ng angel sa kalangitan. Kaya mayroong 1/3 fallen angel. Minsan nagbibiro yung isang pastor, sabi niya, "Uy, alam niyo, parang angel ka naman eh." Angel ba ako? Yung sama-sama. Alam naman niya ang sama-sama niya, no? Sabi niya, "Hindi, isa ka sa fallen angel." No po? So si Satan, alam niyo ba kaya siya bumagsak? Binagsak, sinama niya yung 1/3 fallen angel because of pride. Pride goes before destruction. Diba? Nauna po yung pride.
So kapag sinisik natin yung spotlight, so maapektuhan ka na kapag may pride ka, ano po, na may ganito ganyan, mayroong nangyaring hindi maganda, pumapabor sa'yo, maapektuhan na yung paglilingkod mo, ayaw mo na, ayawan na, nawawalan ka na ng appetite. So ibig sabihin, ang motivation mo is your title, your position. Ang motivation mo ay kung ano yung makukuha mo. Hindi po. Kaya mayroon o wala, tandaan natin, ang Diyos ay karapat-dapat na papurihan, paglingkuran, mahalin ng higit sa lahat. Pero hindi naman unfair ang Diyos. Yung turo ko po doon sa CCT, sa LJM Convention is about unstoppable passion. Passion for kingdom expansion, passion for national renewal, Diyos at bayan Passion for abounding service, paglilingkod, and passion for unity in the body of Christ. Mahalaga po yun, pagkakaisa, and passion for eternal rewards. Don't get me wrong, hindi ka naglilingkod para sa reward, pero nangako ang Diyos, covenant niya, kapag naglingkod ka, ang kanyang pagpapala at gantimpala ay kanyang ipaparanas at ibibigay sa atin. Amen po ba? God is a God of rewards, and He rewards equitably. Pantay, patas ang Diyos. Kung nakakaranas ka ng parang hindi naman patas parang ganito, ganyan etc. No. God is a fair God. Sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo maglingkod. The power of humility, gentleness and meekness are not signs of weakness. They are strong and powerful weapons in God's hands to accomplish His purposes. Hindi po kahinaan ang pagiging mapagpakumbaba. Sabihin nyo sa katabi nyo, kapatid, hindi ka mahina kapag ikaw ay nagpapakumbaba. Hindi yan kahinaan. Actually, kalakasan yan. It is your power against the enemy. It's letting Christ fill the self that opens us to His strength. Pinupuno ka ng Diyos. Ano po? Upang hindi na ang sarili ang maitaas, kundi pinupuno ka ng Diyos ng Kanyang kabuuan upang ikaw ay lumakas at magtagumpay sa buhay na ito. Meekness is not weakness but strength. Our ego must be yielded to Christ. Yung mga ego natin, di ba? Tao ganun Saktan yung ego, kaya ayaw na, ganto ganyan. Our calling is to yield center stage to Him. Siya dapat lagi ang sentro ng lahat ng ginagawa mo, maging ng paglilingkod mo. Yan ang acceptable service sa harapan ng Panginoon. Humility is probably the most unpopular virtue demanded by the gospel. Yet, until a man is humble, no good thing can come from him no matter what he may do. Sabi dyan, the Lord can do such great things for us if we are humble, and so very little for us when we are proud. Kanina ko po binabanggit, unpopular virtue, pero dinemand ng gospel. Di ba? Di ibig sabihin, kaya. Kaya pala kapag bukas tayo sa katotohanan at bukas tayo sa pagtuturo ng Panginoon. Actually, yung ikaw ay magawa mong magpakumbaba, grace din yan ng Lord. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kaya ka naging humble. Amen? So see, hindi po talaga sa atin lahat. Ang Diyos, ang lahat-lahat. Siya lahat ang nagbigay niyan. Siya lahat ang may gawa niyan. Kaya sa Kanya mo ibabalik ang lahat ng kaluwalhatian. And of course, number 5, the last. Tapos na po ako, it will lift you up in due time. Itataas ka kapag ikaw ay nagpakumbaba. James 4:10, Amplified Classic Edition. Sabay-sabay nating basahin. Humble yourselves, o feeling very insignificant, in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your lives significant. In due time. Sabi niyo, in due time. Tandaan natin na yung ating pong pagsusumikap na mabigyan ng kalugudan ng Diyos, yung pagsusumikap po natin na manatili tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, tandaan niyo, may reward yan. In due time, God will lift you up. Sa itinakdang panahon ng Panginoon, He will make your life significant. He will make your life significant. Ano po? Itataas ka ng Panginoon in His time. Huwag kang mag-apura.
Huwag kang magmadali. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa'yo. Hayaan mo ang Diyos ang mag-promote sa'yo. Amen po ba? Kung may mga promotion din, halimbawa sa trabaho nyo, just pray. Kayo naman talaga ang karapat-dapat, pero ibang inilagay because of kaibigan, because of ganito, o maaaring siniraan ka, okay lang yon. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. He will still show Himself strong to those whose hearts are loyal and committed to Him. 2 Chronicles chapter 16, verse 9. Pwede ba nating ipakita sandali bago po tayo manalangin? Sabi po ng 2 Chronicles 16, verse 9 o 1 Chronicles 16, verse 9. For the eyes of the Lord, basahin po natin, 2 Chronicles 16:9. For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. Yung first phrase po, ang gusto kong bigyan ng diin. Sabi diyan, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth. Sa ibang translation, for the eyes of the Lord run to and fro. Ginagala ng Diyos ang kanyang paningin sa buong daigdig. Ano ang purpose ni Lord? Ba't niya ginagala? Ano po? Para ipakita niya yung lakas niya, yung kapangyarihan niya, yung pabor niya, yung pagpapala niya sa mga taong ang puso ay tumatalima at nagpapakumbaba at tapat sa Kanya. Palakpakan natin ang Diyos. So nadraw-draw mo yung attention ng Panginoon. Alam mo, ginagala niya ang mata niya, buong daigdig yan. Ilan po ang population ng buong mundo? 8.2 billion. Diba? Ginagala ng Lord ang kanyang paningin. Tapos nakita niya, doon sa Villa Carpio, mayroon doong mga matatapat Mayroon doong mga humble Mayroon doong mga inuuna ako Mayroon doong mga loyal sa akin ipapakita ko ang lakas ko. Ipapadala ko ang pagpapala ko sa kanilang mga buhay. Ganun po yun. God will show Himself strong. And He will send and command His blessings to come upon the faithful and the loyal. Palapakan natin ang Diyos. Hindi natin kayang pantayan ang Panginoon. Hindi natin kayang pasubalian ang mga kapangako ng ating Panginoon. So anong sabi sa next slide? One way God lifts us up is by empowering us morally and spiritually to live the Christian life. Paano tayo tinataas ng Panginoon? Lalo kang pinapalakas. Lalo kang ini-empower morally and spiritually para magtagumpay ka sa iyong buhay Kristiyano. Gusto ba natin araw-araw nagtatagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano? 38 years na ang JL Calamba. Binata na, hindi pala binata, may pamilya na yan, matured na yan. Ibig sabihin, may ginagawa na yan para sa pamilya, sa ating JL Calamba family. Tayong lahat ay may ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tignan nyo yung katabi nyo, sabi nyo kapatid, 38 years na tayo. Hindi na tayo bata. Kaya dapat mag-mature. Hello? Hindi kinakailangang pinipilit sa paglilingkod. In this manner, He gives us more grace. Ano po? So, cultivate humility and a passion to serve the Lord. Cultivate natin yung humility at passion para paglingkuran ang Panginoon. Humility honors God and God honors humility. Sabi ng Proverbs 22 verse 4, before I close, sabi dito, the reward of humility and the fear of the Lord is wealth, honor, and life. Ano daw ang gantimpala ng humility? Kaya there's beauty the beauty of humility. Pakibasa natin ng malakas bago tayo tumayo. The reward of humility and the fear of the Lord is wealth. Gusto ba natin ng wealth? Kasaganaan? Pagpapala? Siyempre, di ba? And ano pa? Honor, karangalan. Ano po? Ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng karangalan. Pero pwede niyang iparanas yung tinatawag na pabor. Pwede niyang iparanas yung tinatawag na dignity. Pwede niyang iparanas yung tinatawag
na pagtataas at yung promotion sa ating mga buhay. And of course, life, buhay, ang regalo ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Anong klaseng buhay? Buhay na masagana, buhay na malakas. Gusto ba natin ng malakas na buhay? Malusog na pangatawan? Masaganang buhay? Matagumpay na buhay? Mapayapang buhay? Buhay na walang hanggan? Come on! Give Him the glory! Tumayo po tayong lahat sa presence ng Panginoon. Hallelujah! Oh, we give You praise, Lord. We give You honor. We give You thanks. We will be celebrating our 38th anniversary, Lord, next week. And we are so excited, Lord, to know that indeed You are the God of great wonders. And we are more than convinced that You will manifest and show Your glory to every one of us. Hayaan mo, Panginoon, ng aming mga puso ay lagi mo pa rin masumpungang nagpapakumbaba sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng bagay na ginagawa mo sa ministeryong ito na ipinanganak sa iyong puso, walang isa man sa amin ang masumpungan mong nagmamalaki. Walang isa man sa amin ang masumpungan mong nagmamapuri. Kundi kaming lahat, O Diyos, ay laging aalalahanin at kikilalanin ang biyaya mo. Ang biyaya mo sa aming buhay. The reason, Lord, why we are still here is because of You. Because of Your amazing grace. Lord, kung may mga pagkakataon na para kaming nagmamapuri, kung may mga pagkakataon na para kaming nagmamalaki, na parang nakalimutan namin, Panginoon, ang naging journey namin, how You have led us, how You have blessed us, how You have allowed us to overcome the enemy, how You have helped us, how You have healed us. Panginoon, patawarin Niyo po kami. Siyasatin mo ang aming puso ngayong umaga. Hayaan mo na masumpungan mo ang isang pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan. As we sing that song with all our hearts, taas natin ang ating kamay. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. I-offer natin ang ating puso sa Panginoon. I-offer natin ang ating mga sarili sa Panginoon. I-offer natin ang lahat-lahat sa Diyos. Thank You, Lord, for reminding us that it's not because of us. It's because of You. That You are the center of it all. Sa harap ng banal mong trono, Lumalapit. Itas natin ang ating kamay. Yes, Lord, we say sorry, Lord. Patawad, Panginoon. Patawad mo kami karapat-dapat. But thank God for Your invitation. That if we draw near to You, You will draw near to us, Lord. sa'yo ay napangnan ko, o aking Minsan pa, habang nakataas ang ating kamay, pasiyasan natin ang ating puso sa Panginoon. Thank You, Lord. Your salvation is our humility. Because Your humility is our salvation. Walang sino mang pwedeng magmapuri sa ating Panginoon. At isang bagay, O Diyos, pagpapahayag ng aming pagpapakumbaba at pagkilala sa iyo ay ang aming pasasalamat at paglilingkod. God, use our lives for Your glory. Kung kulang, hindi pa sapat, Panginoon, patawad. Ngayong araw, we pray, Lord, that You empower us, that You bless us, that You touch us. Lumalapit
Salamat sapagkat minsan ka pang nagpakilala sa amin. Salamat sapagkat minsan ka pang nagturo sa aming lahat at itinuro mo ang isa sa pinakamagandang bagay. And that is humility. Minsan, Lord, nagiging bukang bibig lang ng tao. Pero napakahirap gawin. But we thank you, Holy Spirit, for dwelling in us. Ikaw ang nagsabi sa iyong salita, we are the temple of the Holy Spirit. And if the Spirit that raised Jesus from the dead dwells in us, then we will be quickened by that power. We'll be empowered to do what pleases God. We will be inspired to commit and give our best to the God who owns our lives. Salamat, Panginoon. Damang-dama po namin ang iyong presensya sa lugar na ito. Shall we just offer our lives to God? Sabihin natin, Panginoong Jesus, pagharian mong patuloy Pagharian mo ang patuloy aking buhay. ang aking buhay. Wag na wag niyo po akong iiwanan, Panginoon. Huwag na huwag niyo po akong iwanan, Panginoon. Tulungan niyo po ako Tulungan niyo po na mabuhay para sa inyo. na mabuhay para sa Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po sa aking mga pagmamapuri. sa aking Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po kung hindi po ako sumusunod sa iyo. kung hindi po ako sumusunod sa iyo. Hindi ko magawang maglingkod sa iyo. Hindi ko magawang maglingkod sa iyo. Patawad, Panginoon. Tawad, Panginoon. Kung ang iniisip ko ay ang aking Kung sarili. iniisip ko ay ang aking sarili. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Kung masyado akong abala sa mga bagay Masyado akong abala sa mga na gusto ko lang. na gusto ko lang. Cleanse me. Cleanse me. Forgive me. Forgive. Make me worthy. Make me worthy. Count me in Count me in for your glory alone. for your glory. Nais kitang mahalin. Nice. Nais kitang paglingkuran. Nice. Salamat sa biyaya. Salamat sa Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong kapatawaran. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa Ngayon, buhay ko. bukas at magpakailanman. Ngayon, bukas at Ito po ang magpakailanman. aking Ito panalangin. po ang aking Manatili tayong nakayuko, nakapikit. Hallelujah. As God is continually changing and transforming us, church, be ready to receive all the blessings that heaven can offer. Patuloy po nating ihandang ating mga sarili. Patuloy po nating tanggapin at angkinin ang mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga anak niyang inuuna siya. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Tanggapin niyo ngayon ang kasaganaan ng buhay. Come on, claim it. By faith, come on, say it. I claim my miracle. Hindi natin iintayin ang linggo para mapagpala. Hindi natin iintayin ang pagdiriwang ng anniversary para matanggap ang himala. Kahit ngayong oras na ito, you can receive your miracle. Come on! Receive your miracle. Receive your healing. Receive your salvation. Receive God's favor. Receive God's power, God's anointing, and receive, hallelujah, all the miracles that you need in this life. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Tanggapin nyo ang masaganang buhay. Tanggapin nyo ang matagumpay na buhay. Tanggapin nyo ang mapayapang buhay. Tanggapin nyo ang malakas na pangangatawan. Tanggapin ninyo ang kalayaan ng Panginoon. Receive right now. Yes, God is touching you. God is touching you. Iginagala ng Diyos ang kanyang mata. Hallelujah! Gusto niyang ipakita ang kanyang lakas sa iyo ngayong umaga. Not later this afternoon, not tomorrow, but today, this morning. God is right now showing to you how powerful it is. Yes, in the name of Jesus, claim all the blessings. Claim all the benefits of the cross for His glory alone. Panginoon, salamat po. Anumang bagay ang ipinapanalangin po nila na hindi masambit ng kanilang labi, kayo ang nakakaalam. And you will not say no to your people. Receive right now the blessings. Receive the victory. Receive the favor. Receive every good and perfect gift that comes from above.
kasama po ng aming pagsusumamo, Panginoon, ay ang katagumpayan ng aming anniversary this coming Sunday. Bless the entire preparation. Bless, oh God, everything. Hallelujah. Every preparation. Bless the program. Bless, Lord, the people who will flock and congregate in that place of Central 2. Cover that place with your blood, Lord, with your protection. At Panginoon, walang masisira, walang mapapahamak, walang magkakasakit, Lord. Bless the entire Giant Calamba family for your glory, Lord, as we are all excited, oh God, in celebrating the goodness and the victory of our God. We thank you, Lord, for 38 years na hindi ka nagkulang. Salamat, 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 Panginoon. At hayaan niyo po na aming ibalik sa inyo ang pinakamataas na karangalan. Ito pong aming panalangin. Ang lahat ay magsabi ng malakas na amen and amen and amen. God bless everyone, and to God be the glory.